Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ang Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang ating mga masugid na taga-subaybay, si Sednang from Dublin, Ireland. Ang aking kaibigan na si Pastor Milky Gonzales, Persida Punsalan, si Ate Light Ricafrente, Ate Norma Hernandez, Corazon Dalio, Arnel Bayangos, Milet Olarve, Romel Liabres, Zinaida Macale, Vicky Ligacion, Cynthia Valencia, Felicidad Espiritu, at sa mga members ng Genesis of Life United Methodist Church sa Malolos City sa pangunguna ni Pastor Mark Banag at Diakonisa Josa Pagapulangan. Kita-kita tayo mamaya. Maraming bagay na hindi natin magawa dahil sa takot. Halimbawa, gusto man nating magsimula ng mga pagbabago, ngunit kung takot tayong mabigo, hindi natin mapapasimulan ang mga pagbabago. Ang mga takot mabigo ay hindi makakaasa ng mga pagbabago at pagtatagumpay. Sa araw na ito'y pag-uusapan natin kung anong mga bagay ang hindi dapat katakutan ng isang tagasunod ni Jesus sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 10:26 hanggang 33. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Mateo 10:26 hanggang 33. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salaping tanso ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. At kayo, maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya, huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. 3 bagay ang sinasabi rito sa tekstong aking binasa na hindi dapat katakutan ng isang tunay na tagasunod ni Jesus. Una, huwag kang matakot sa mga pumapatay lamang ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Noong panahon ng mga alagad, ang mga taga-usig ng pananampalatayang Kristiyano ang kinatatakutan nila. Sa panahon natin ngayon, kasama rito ang mga mapaniil, mapagsamantala, mapang-api, mapagkalat ng kasinungalingan, mapaghiganti at mapagbalat kayo. At siyempre, kasama na rin yung mga taga-usig ng pananampalatayang Kristiyano. Ito ang mga kinatatakutan natin. Kaya nakapangingibabaw ang mga ito sa lipunan ay sapagkat natatakot sa kanila ang mga tao.
Ngunit malinaw ang sinasabi sa ating aralin, makapangyarihan man ang mga ito'y hindi dapat katakutan, sapagkat ang pisikal na katawan lamang ng tao ang maaari nilang mapatay. Ayon sa ating aralin, isa lamang ang dapat katakutan ng isang tagasunod ni Jesus. Walang iba, kundi ang Diyos, sapagkat siya lamang ang may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Naniniwala ang mga Griego na ang katawan ng tao'y namamatay, ngunit ang kanyang kaluluwa'y walang kamatayan. Hindi ito ang paniwala ng Biblia. Ayon sa Biblia, nagiging walang kamatayan lamang ang kaluluwa kapag ito'y pinagkalooban ng Diyos ng bagong buhay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Ganito ang wika sa 2 Timoteo 1:10. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabuting balita. Sa makatuwid, ang Diyos lamang ang dapat nating katakutan, hindi ang sinumang nilalang o sinumang kapangyarihan. Ang pinakamalakas mang armas na naimbento ng tao'y makapapatay lamang ng katawan ng tao, ngunit wala itong kapangyarihang pumatay ng kaluluwa. Kapag nangingibabaw ang kasinungalingan at kasamaan sa loob ng mahabang panahon, nalulungkot tayo't natatakot sapagkat tila hindi nalilitaw ang katotohanan, tila hindi mapaparusahan ang masasama. Pinabubulaanan ito ng ating aralin. Wika sa verse 26, kaya huwag kayong matakot sa kanila, walang natatago na di malalantad, at walang nalilihim na di mabubunyag. Sa panahong itinakda ng Diyos, lilitaw at lilitaw ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi pwedeng ilihim sa habang panahon. The truth always has the last say. Wika sa awit 89:14, ang kaharian mo'y makatarungan, saligang matuwid ang pinagtayuan, wagas na pag-ibig at ang katapatan ang pamamahala mong ginagampanan. Kaya't kung yumayaman man ang mga tiwali, kung nakapangingibabaw man ang mga mapagsamantala, kung marami man ang naniniwala sa mga mapagbalat kayo, hindi dapat malungkot at mawala ng pag-asa ang mga tagasunod ni Jesus, sapagkat may hangganan ang lahat ng ito. Tiyak na sa huli iiral ang hustisya ng Diyos ayon sa panahong kanyang itinakda. Ikalawa, huwag kang matakot na ipahayag at ipakita sa publiko ang iyong pananampalataya kay Jesus. Hindi lamang ito nangangahulugan ng pangangaral tungkol kay Jesus, kundi ng pagsaksi kay Jesus sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Sabi nga ni Saint Francis of Assisi, ipangaral ang Ebanghelyo at gumamit ng salita kung kinakailangan. Makakasaksi ka kay Jesus, hindi lamang sa pamamagitan ng pananalangin, kundi sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga salita ng pag-asa at inspirasyon sa mga taong bigot nagdurusa. Makakasaksi ka kay Jesus, hindi lamang sa pamamagitan ng pagdalo sa mga pananambahan, kundi sa pamamagitan ng pagdalaw sa mga may sakit at bilanggo. Makakasaksi ka kay Jesus, hindi lamang sa pamamagitan ng pag-aayuno, kundi sa pamamagitan ng pag-ayuda sa mga taong nagugutom.
Hindi ka lamang makakasaksi kay Jesus sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, kundi sa pamamagitan ng pagiging Biblia na babasahin ng mga tao. Ikaw ang dapat na maging pinakamagandang salin ng Biblia. Kailangang maipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng mabuting gawa. Amika 6:8 ay nagbigay ng napakagandang definisyon ng kung ano ang mabuti. Ganito ang wika, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Pagiging makatarungan, pagiging mapagmahal sa kapwa, at pagiging mapagpakumbaba. Ito ang biblical definition ng kung ano ang mabuti. Hindi maaaring ilihim ang pagiging Kristiyano. Kailangan itong nakikita na katulad ng liwanag at nalalasahan na katulad ng asin. Wika ni Jesus sa Mateo 5:13 at 14, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Mawawala ng kabuluhan ang ating pagiging Kristiyano kung hindi nakikita ng tao ang mabubuti nating mga gawa at kung hindi nalalasahan ng iba ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Anumang natutuhan ng isang mananampalataya ay hindi maaaring manatili lamang sa kanyang puso. Kailangan itong maglago sa kanyang mga kamay at mga paa sa pamamagitan ng pagkilos tungo sa paggawa ng kabutihan. Wika sa verse 27 ng ating aralin, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Ang paggawa ng mabuti ng isang tagasunod ni Jesus ay katumbas ng pagkilala kay Jesus sa harapan ng mga tao. Ang hindi paggawa ng mabuti bilang kapahayagan ng pananampalataya at pagluwalhati sa Diyos ay katumbas ng pagkakaila kay Jesus. Ano ang implikasyon nito sa buhay ng isang mananampalataya? Ganito ang wika sa verses 32 and 33 ng ating aralin. Ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay ikakaila ko rin sa harap ng aking amang nasa langit. Ito ang dapat na talagang ikatakot ng isang mananampalataya. Ikatlo at siyang panghuli, huwag kang matakot na pababayaan ka ng Diyos. Sobra ang halaga mo sa Diyos, sobrang sobra. Kung ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay hindi niya ipinagkait upang ikaw ay iligtas, ipagkakait ba niya ang kanyang tulong sa iyo? Ayon sa ating aralin, kung ang mga maya na karaniwang ibon lamang at walang malaking halaga ay kinakalinga ng Diyos at pinangangalagaan araw-araw, ikaw pa kaya na nilikha niya ayon sa kanyang larawan? Wika sa verse 31 ng ating aralin, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Alam mo kapatid, actually, hindi tayo maikukumpara sa maya.
sapagkat napakalayo ng ating estado kumpara sa ibong ito. Sa paningin ng Diyos, ay higit tayong maluwalhati kaysa mga anghel. Ang totoo, pangalawa tayo sa Diyos sa kaluwalhatian. Ganito ang wika sa awit 8:4-6. Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? Nilikha mo siyang mababa sa iyo ng kaunti. Pinuspos mo siya ng dangal at ng luwalhati. Ginawa mo siyang pinuno ng lahat ng iyong nilikha. Sa lahat ng mga bagay, siyang iyong pinamahala. Ikaw ang obra maestra ng Diyos. Ikaw ang pinakamahalaga niyang nilikha. Ikaw ang pinakamahal niyang nilikha. Kung kaya't hindi kanya pababayaan, never. Hindi ka lamang nilikha ng Diyos, tandaan mo, kundi inari ka ng Diyos na kanyang anak dahil sa pananampalataya mo kay Jesus. At bilang anak, ikaw ay tagapagmana ng kaharian ng langit. Minsan, isang miyembro ng simbahan ang dinapuan ng matinding karamdaman at buong pagdaramdam na nagsabi ng ganito, pinabayaan na yata ako ng Diyos. Kapag tayo'y dumaranas ng mabibigat na pagsubok, maaring maibulalas din natin ang mga salitang pinabayaan na yata ako ng Diyos. Talaga bang maaaring pabayaan ng Diyos ang isang mananampalataya? Pwede bang hindi pakinggan ng Diyos ang mga daing ng mga tapat na tagasunod ni Jesus? Kapag ang Diyos ay tahimik, hindi ibig sabihin ito'y wala siyang ginagawa. Kapag ang Diyos ay tahimik, nais niyang ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal na hindi kayang ilarawan ng anumang salita o tunog. Sa maraming pagkakataon, ang Diyos ay kumikilos ng tahimik. Sa maraming pagkakataon, kinakausap niya ang isang mananampalataya sa pamamagitan ng banayad at mahinang tinig. Ganito ang deklarasyon sa unang Pedro 5:10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob at isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Kapatid, ang pagtitiis ay panandalian lamang, samantalang ang Diyos na tumutulong sa atin ay panghabang panahon, kung kaya't walang dahilan para matakot. Ang ipagkakaloob ng Diyos sa atin, ang ipagkakaloob ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Jesus ay kagalingan, katatagan, lakas ng loob at pundasyong matibay na hindi kayang yanigin ng anumang pagsubok. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, marami pong salamat sa iyong paalala sa pamamagitan ng aming pinagbulay-bulay na wala kaming ibang dapat katakutan kundi ikaw. Ang mga puwersa sa lipunan na naghahari-harian, ang mga puwersa sa lipunan na makapangyarihan ay hindi namin dapat katakutan sapagkat ang amin lamang katawan ng maaaring mapatay ng mga ito at hindi ang aming kaluluwa. O banal naming Ama, bigyan mo po kami ng katapangan na harapin ang mga bagay na hindi namin dapat katakutan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak,
at ng banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.